So, i-type lang po yung St. Luke's Medical Center. Make sure na tama po yung ating address or link na ating i-click. So, dito na ako mag-click. Or pwede rin kayong sa website ng board na yan. Ako dito na lang. So, i-accept natin yan. Submit. And then, i-click yung USA Visa Applicant. Diyan po kayo mag-click kasi diyan tayo nag-apply. And i-click natin yung online registration. And then, ilagay natin, i-fill out natin dito yung email na kung saan gusto natin makareceive ng notification or confirmation. And then, click I'm not a robot and submit. Tapos, may email verification dyan na mai-receive natin. Tsaka, puntahan lang natin. Dyan. I-click natin yan. You can click yung red na click here to verify your email or i-copy-paste nyo itong link na to, yung URL. And then, dyan na yung lalabas. Lagyan natin yung birth date ng yung mag-take ng medical exam. And then, yung preferred date na gusto natin. Itong green na to, ito yung available na slot. Lagyan natin ng January 5. And then, 7 AM yung gawin natin. And then, click yes. Name ng brand ng vaccination. Date ng first dose na natanggap nyo yun. And then, yung second dose na date. Natanggap nyo yung vaccination shot. Then, skip lang natin ito. Ito naman yung information. Yung Manila case number, ilagay natin dito. At ilagay nyo rin dito yung isa para confirmation yan. Ito po ay sample lang po. At saka ilagay natin kung anong category natin dito. Ilagay natin yung K1 Fiancé Visa. Asa na ba? Nawala. Yun. At saka ilagay natin yung interview date. Sample lang yan. Nauna pa yung interview date. Anyway, it's just a sample lang naman yan. Applicant's name to ha, yung mag-take ng medical. Yung name. Tapos yung gender yan dyan. Saan ba yung gender dito? Yun. Tsaka civil status. Single, divorce, annulled, or widow. Ilagay dyan. And then yung maiden's mother's name dito ha. Sample lang to. At saka yung Philippine address nyo, nilagay ko yan dito. Sample lang yan. Lagay natin dito. Sample lang yan. Kathang isip ko lang po yan. At saka yung zip code. Hindi ko alam kung ano talaga yung zip code ng Maynila. Oh, let's see. Yan lang ilalagay natin. Tsaka yung ito hindi na applicable sa atin ito. Ito yung contact number mo. Tsaka yung passport number. At kung saan country na issue. And kung sa ibang bansa na issue, ilagay mo dyan. Kung Philippines, Philippines.
Tapos, issue date, kung kailan na-issue yung passport mo. Ang information na yan, nasa passport nyo rin po. At yung expiration date. And then, kung nagkaroon kayo na-issuehan kayo ng US Tourist Visa, click yes, ilagay nyo yung information dito kung kailan na-issue at kailan yung expiration. Kung hindi naman kayo nagkaroon ng Tourist Visa, and then click no. Tapos ito naman, optional lang naman ito. We can leave it blank. And then, yung petitioner's information. Mag-isip tayo ng name. Halimbawa, Joe, Gerard, Anderson. As if lang yan, okay? Yes, mag-yes tayo dito. And then, relationship, syempre, fiancé. Hanapin natin itong fiancé na dito. Nawala si fiancé. Ayun. Tapos, yung US address niya. Again, katang isip ko lang ito. Hindi po ito makikita kung saan talaga to. As if lang siya. Gawin natin Illinois. Ito. Then, zip code. I don't know what's the zip code. Doon, kaya ganyan. Tapos yung contact number ni petitioner. Ay, mali ako. Antok na yata si girl. Ito. And active email address. Pero katang isip ko lang pa din yan. And then yung intended port of entry, let's say Illinois also. Then click here, that's one, and I'm not a robot, and then preview. Para makita natin kung may mali pa tayo dito o wala. Kung may mali, may i-click tayo sa baba kasi may option yan sa baba na update and register. Pag ready na correct na lahat, so click the register. Tapos mag-i-email ulit yan ang Slack sa inyo. Tapos i-check nyo at may attachment doon at yun ang iyong ipiprint out at dadalhin sa iyong araw ng iyong medical exam. Hope it helps you guys in a simple way that I explained. God bless you and have a great day.